So, yung first na nagpahayag ng salita ng Diyos ay binigyan na tayo ng title ngayong buwan ng, anong buwan na ngayon? April. Akala ko baka may hangover pa dyan sa February, may hangover pa dyan sa March. So, February na po tayo, halos mga nasa papunta na tayo sa kalagitnaan ng taon. So, sa buwan ng April, ang topic po natin sa buong buwan na yan ay redemption. Pero meron siyang mga subtopics at ang napunta po sa akin ay ang salvation. So, himay-himay lang po natin ito. Actually, sabi ko nga kay Lord, ikaw na talaga magsalita kasi hindi rin ako talaga ganun. Pero the whole week is binagbubulay-bulayan ko na siya. So kung gaano nga ba talaga kahalaga yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi nga ni Kuya Ricky, yung nagagawain kami dito, lahat tayo may pangangailangan, tama? Kailangan natin ng pagkain. Sinong di nangangailangan ng pagkain? Yung laging busog. Hoy, hindi ako nagsabi niya na. Diba? Lahat tayo nangangailangan ng pagkain, tama. Lahat tayo nangangailangan ng jowa. Ay, hindi. Diba? Hindi, lahat tayo, diba, nangangailangan na mag-aral, magtrabaho. Diba? Kailangan din natin ng pamilya. Tama? Kailangan din natin ng may nagmamahal sa atin. At kailangan din natin na may minamahal. So, pero, sabi nga ni Kuya Ricky, which is nag-stay din sa akin, merong kakaibang klaseng ibinigay si Lord na tanging siya lang ang makakapagbigay. Sa tingin nyo, ano kaya yung bagay na yun? Ano yun? Salvation. Tama. Yun yung tanging bagay na tanging ang Diyos lang ang pwedeng makapagbigay. Kahit ang pinakadakilang artista, pinakasikat, pinakamayaman, hindi niya tayo kayang iligtas sa kasalanan. Tama. Kaya ganun kalaki, ganun kaimportante yung ginawa ng Diyos kasi siya lang ang pwedeng gumawa nun. Nakakita na ba kayo ng isang bagay? Sabi nga yung Disney, ang binibenta niya, hindi naman talaga movie, kundi yung fantasy. Kasi binibigyan niya tayo ng mga stories, diba? O yung mga mamahaling sasakyan. Hindi naman yung sasakyan yung binili mo lang Tama. Ang binili mo, yung tatak na nagpapakita na ikaw ay mayaman pag nabili mo tong sasakyan na to. Si Jesus, ang tatak niya ay ang kaligtasan. Na tanging siya lang din ang pwedeng makapagbigay. Kaya yung salvation, himay-himay natin. Kasi minsan, yung salvation na yan, akala natin is parang laruan. Diba? Minsan, nababaliwala natin. Minsan, nakala natin, sabi nga, hindi lahat ng nasa church ligtas. Hindi lahat ng nasa church. Diba? Hindi lahat ng ipinanganak na Kristiyano talaga. Hindi lahat ng akala mo ay matuwid, ay ganun talaga. So, sa salvation, yun yung bunga na kung sino ka talaga. So, yung redemption means salvation. Diba? Sino yung mga nandito kahapon? Yung mga naka-experience na sa akala nga namin, ipapako talaga kayo Sayang, nanghinaing talaga ako. Sabi ko, excited na akong mamako ng char. Diba? Akala ko talaga yung pala, akala ko talaga, ang ginawa pa namin ni Kuya Ricky nun, inanuan pa ng alcohol Kasi sabi ni Kuya Ricky, baka may masugatan, at least ligtas sila sa tetano. Akala talaga namin, buti. Ang bait ng mga pastor, kung ako yung nandito nun, ay naku, malala ang gagawin ko sa inyo.
Buti na lang hindi ako kasama sa mga nag-ano, kundi, nako. Sabi nga ng mga pamangkin ko, iba daw akong klaseng tita. So, kung yung salvation na to, yung naranasan natin kagabi, katiting pa lang yun. Kasi yung reality, tayo, inimagine lang natin yun. Siya mismong nandoon. Siya mismo yung pinagtatawanan habang ginagawa niya yun. Siya mismo yung nakaranas na ipako, ikaw hinawakan mo lang. Siya mismo yung nabilad sa araw, ikaw may silong ka pa, may electric fan pa, tama. Siya mismo yung nagbitbit ng cross niya, ikaw braso mo lang. Tama ba? Sabi nga ng iba, braso ko palang mabigat na. Samantalang ako, sa bagay ako, yung braso ko malaki yan. So hindi na ako nagtataka bakit mabigat. Pero imaginein mo yung cross na dinala ng Diyos para sa atin. At sabi nga, tayo yung laman ng isip niya. So, magbibigay lang ako ng limang salita dun sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pero bago yon, basahin muna natin. Sabay-sabay po tayong magbasa. Lahat po ng may Bible, pakilabas po. At basahin po natin ang Isaiah 53 verse 2 to 12. Okay, sino po ang nakahanap na? May mic or wala? Walang pinagbago. No? Okay, sino po ang nakahanap na? Isaiah 53 verse 2 to 12. Makibasa po kayo. Sabi dito, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lamang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, take note, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nasabi man na kasinungalingan. So, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal, makikita niya ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y
maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapad kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. So, yung message po natin ngayon ay iikot dito sa verse na ito. Kasi dito, actually bata pa lang po ako na ano ko na tong verse na to. Kasi sabi ni Pastor Ricky sa akin, papayag ka ba na ipanganak ka, kung ikaw ay hari, ipanganak ka na hindi ka maganda? Kung kontrolado mo naman ang mundo at ang universe, papayag ka ba na ipanganak ka na hindi ka maganda? Papayag ka ba na ipanganak ka na mahina? Papayag ka ba na danasin yung ganitong klase ng paghihirap? Sabi niya noon ni Papa Ricky before na ang Diyos daw, hindi niya, kung meron siyang katangian na maganda, baka may mga nagtanggol sa kanya. Yung physical na katangian, kung dahil singkit. Sino yung may hilig sa mga singkit dyan? Ay. Sino yung may hilig sa mga matatangkad? Sino yung may hilig sa mapuputi? Mga, diba? Bakit laging nandito? Diba? Pero ang Diyos, sabi ni Papa Ricky, hindi niya ginamit yung kanyang kagandahan. Hindi niya inasam na siya ay ituring na mataas at kakaiba. Kundi, ang inangkin niya ay yung itsura na hindi rin talaga. Kumbaga, iisipin mo na hindi talaga. Kaya nga di ba hindi siya pinapaniwalaan? Isipin nyo, bakit sa dami ng ginawa niyang himala, nagawa pa rin siyang ipako sa krus. Nagawa pa rin sa kanya yung ganitong karumal-dumal na pagpatay or ganito katinding paghihirap. Kasi nga hindi siya pinapaniwalaan. Kasi una, anak siya ng karpentero. Pangalawa, wala naman siyang kaharian. Pangatlo, yung kanyang itsura. So, pero, yung ganong klase ng kanyang estado, alam niyo ba na ginawa niyang lahat ng yon para sa atin? So, tandaan niyo tong 5 na words na ito. Sabi, letter S, sacrifice. Alam mo ba na habang nandun siya sa krus ng Kalbaryo, eto yung nasa isip niya. Anak, wag na ikaw, ako na lang. Dun sa mga panahon na hinahagupit siya, kinakaladkad siya, pinadala siya ng sarili niyang parang sa atin ngayon, sarili mong, anong tawag doon? Yung kabaong. Ikaw yung magdadala nun at doon ka din papatayin. Imaginein mo yung ganong klase ng sitwasyon. Pero lahat ng yon nagsisimbolo ng S, sakripisyo. Sacrifice ng Panginoon. Para sa ating mga makasalanan. Para sa ating mga hindi karapat-dapat. Kasi sabi nga, merong dalawang kwento Sige, para dito sa sacrifice. May isang ama. Yung isang ama na yun, meron siyang dalawang anak. Yung isang anak mabait, yung isang anak pasaway. Tapos merong isang anghel na nakipag-usap dun sa tatay. Sabi nung anghel, sa tingin mo, kung ikaw ang Diyos, ano ang dapat mong gawin sa mga taong masasama?
Siyempre, sabi ng tatay, siyempre, yung mga taong masasama, hindi na pinapatagal ang buhay niyan. Dapat, sila kinukuha agad ng maaga. 'Di ba? Dapat, hindi na sila pinagbibigyan. Dapat, ganito agad yung ginagawa sa kanila. Sabi ng tatay. So, eto na. Tumahimik yung anghel. Sabi ng anghel, sige, ganito. Ipapakita ko sa'yo ang buhay ng anak mo. Pinakita sa kanya yung buhay ng anak niya na tumatakas sa bahay nila. Dumadaan sa bintana. Tumatakas. Kaya sabi, pag bawal, masarap. Tama. So tumatakas sa bintana, sumasama sa barkada, nagiinuman maghapon magdamag, at dahil doon, muntikan pang makapatay yung anak niya. Dahil nagda-drive ng lasing. At hindi pa yun natatapos doon. Ang dami pang kalokohan na pinakita ng anghel doon sa tatay. Tapos sabi ng anghel, sige ngayon, Arturo, ngayong nakita mo yung ginawa ng anak mo, pakiulit nga ulit kung anong dapat gawin sa mga masasama. Pakiulit nga ulit yung sinabi mo na dapat hindi na pinapatagal ang buhay nila. Pakiulit nga ulit yung sinasabi mo na dapat tinatapos na sila, hindi na sila kasi masama naman sila eh. Huwag na silang bigyan ng pagkakataon. Pakiulit nga ulit yun. Sabi ng anghel, hindi nakasalita ang tatay. At alam mo kung ano yung sinabi niya? Diba sabi ng anghel sa kanya, diba sabi mo, dapat mamatay ang makasalanan? So, pwede ko na ba yung gawin sa anak mo? Hindi siya nakasagot. At ang sabi niya, pakiusap. Huwag na siya. Ako na lang. Yun din yung sinasabi ng Ama natin sa krus ng Kalbaryo. Huwag na siya. Ako na lang. Kasi tandaan natin, lahat ng ginagawa natin, kitang-kita din ng Panginoon. Kahit yung ginagawa natin ng lihim, at kahit yung ginagawa natin ng tayo lang, kitang-kita ng Diyos. Pero lagi niya sinasabi, wag na siya, ako na lang. Yun yung unang sa atin ng S, sacrifice. Ginawa ng Diyos yun kasi iniisip niya na ikaw ay hindi iba sa Kanya. Ikaw ay anak niya. Meron bang ama, sabi ng mga nanay, pakitunayan ka kung totoo sabi nila, kayang tiisin ng anak ang kanyang mga magulang. Pero never kayang tiisin ng mga magulang ang kanilang anak. Parang nahati nga naman sa grupo yung natin. Dito yung mga kananayan, majority nanay, tatay. Diba? Si Panggoy, tatay na yan. Hindi. Tatay nila siya kain na pag wala sila Rose. Kaya nandito siya sa katatayan at kananayan. Dito naman yung mga kabataan, tignan mo, sama-sama talaga yung mga kabataan, Yan, humanda kayo. Joke lang. So, kayang tiisin ng mga anak ang mga magulang. Pero hindi ang mga magulang sa kanilang mga anak. 'Di ba? Kahit daw gaano kalaki yung nagawang kasalanan ng mga anak, hindi pa rin gugustuhin ng mga magulang na sila yung magdanas nun. 'Di ba? Gagawin pa rin nila ang lahat para hindi maranasan yun ng mga anak nila. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa atin. So sabi niya nga dito, sa verse 5. Ngunit, verse 5 sa Isaiah, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
tayo yung gusgusing bata, tayo yung makasalanan, tayo yung matigas yung ulo, tayo yung nagre-rebelde. Sabi dito, nagkanya-kanya tayo ng lakad, pero sa banal na Diyos, ipinataw ang ating mga kasalanan. So, yung S, ang ibig niyang sabihin, pakisabi nga, wag na ikaw, ako na lang. Yun yung sinasabi sa atin ng Diyos. Na hindi na ikaw anak, ayokong danasin mo to. Ako na lang. Pangalawa, atoning sacrifice. Parang kadugting din siya, pero kasi yung atoning sacrifice, katulad ng sabi ko kanina, siya lang yung may tanging pwedeng makagawa nun. 'Di ba? Sabi ko kanina sa work ko, parang iniisip ko, kung alam lang ng mga taong to yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kasi sa work ko talaga, kaya minsan tinatanggal ko na lang yung headset ko kasi parang nagiging, alam mo yung period, sa bawat salita, sa bawat sentence, may kalakip na mura. Hindi ba pwedeng mahal na lang? Hindi na lang mura. Pero ganun talaga, dun sa environment yan. Kaya sabi ko nga, mas gusto ko talaga, mas na-encourage ako mag-work from home. Kasi at least, katulad ni Tita Sel, diba, nakaano siya, hindi siya nahahaluan ng ibang mga salita or mga ibang ano. Kasi dun talaga sa work ko, though napapagalitan ako, Mish, wala ka na naman sa Zoom. Hindi ko lang masabi sa kanila na kasi kayo mura. Hindi mo pwedeng mahal na lang, wag na kayo magmura. Ganun. Pero, yun. So, iniisip ko lang kung alam nila kung gaano kalaki yung sakripisyo ng Diyos, hindi siguro nila magagawa yung ganong klase. So, atoning sacrifice, yung ginawa ng Diyos, siya lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya ganun siya kahalaga. Kahit na sino pa yung ipako, katulad nga kanina, kahit sino pa yung ipako, hindi nun matutumbasan, hindi nun mababayaran ang ating kasalanan. And pangatlong letter po, sabi, eto na, kung may ginawa ang Diyos para sa atin, para ipakita na mahal niya tayo, ang Diyos Ama, ang pinaka-ama nating lahat, meron din naman siyang ginawa para ipakita na ang anak niya ay gagantimpalaan niya din. Ito, nung binabasa ko to, parang pinapakita sa akin ng Diyos na ikaw din. Pag nag-serve like Jesus ka, meron ka ding gantimpala sa huli. Sabi niya sa verse, sabi niya sa verse 11, pakibasa sa verse 11, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Sino po yung mga nagdurusa ngayon sa love life? Paano kung walang love life? Di walang pagdurusa. Diba? Kung walang love life, walang pagdurusa. Kaso may pagdurusa pa rin kasi naghihintay ka. Lalagpas ka na sa kalendaryo, wala pa rin daw. So, hindi ko naman siya hugot. So, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. So, yung pangatlong letter, diba lahat tayo naghihirap? Lahat tayo napapagod. Katulad ni Kristo, akala natin tayo din ay, may mga times sa life natin, na dumaraan tayo sa hindi natin maipaliwanag na pagdurusa. As minsan sinasabi natin, Lord, bakit kaya? Bakit kaya sobrang laki naman ng ano mo sa akin? Tapos ang sasabihin sa'yo ng Diyos ay, ano sa tingin nyo? Kasi sa dulo niyan, anak, may gantimpala. Katulad ng Panginoong Jesus, may victory. Yun yung pangatlong letter. Meron tayong victory after ng sakripisyo.
Pero, huwag kang mag-expect ng gantimpala, ng victory, ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng reward, kung wala ka namang sakripisyo. Kung wala ka namang pagdurusa. Sabi ni Kuya Arnel, mas masarap, 'di ba, lasapin yung pinaghirapan mo kung talagang napagod ka. 'Di ba? So si Jesus, napanood na natin kahapon. Actually, hindi ko na kasi gustong ulitin yung mga sasabihin ko ngayon, nasabi na din kahapon. Kaya alam ko marami naman din nakapunta kahapon, kaya hindi ko na sinasabi ngayon. Pero ang gusto ko ding anuin ngayon is, yung salvation, we are saved. Yun yung 5 salita na ano natin ngayon. S, sacrifice. A, atoning. V, victory. Nung niligtas tayo ng Diyos, meron na tayong victory. Sige nga, sabihin mo nga sa sarili mo. Sa sarili mo muna, wag muna sa ibang tao kasi laging ibang tao yung sinasabihan natin. No? Sabihin mo muna sa sarili mo, magtatagumpay ka. Nagtagumpay ka! Amen. Kasi, nagtagumpay ang Diyos. Kaya sa salvation, ganito siya kahalaga. Kasi malaki yung sakripisyo, malaki din yung pagpapala. Malaki din yung kapalit nun. Kaya sa mga taong naghihirap ngayon, diba? Sa mga taong naghihintay, sa mga kataong sabi ni Tita Sel, marami ng bitbit yung balikat nila. At katulad ni Kuya Arman na hindi na halos makalakad ng tama, meron tayong victory sa Panginoon. Diba? Sabi niya, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, sinabi niya ba ng maikli? Sinabi niya ba na sandali? Sinabi niya ba na masarap na pagdurusa? Diba wala namang ganun? So, sa pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. So, yung V natin, tandaan natin na meron tayong victory sa Panginoon. At yung pang-apat, meron tayong enlightenment. Kasi di ba nung inalay ng Panginoon ang buhay niya para sa nakararami, dun lang tayo natauhan. Tama. Nung buhay pa siya, pinupuri natin siya, sinasamba natin siya dahil magaling siyang, may mga himala siya. Pero nung binigay niya yung sarili niyang buhay para sa atin, doon tayo natauhan na talagang mahal niya tayo. Tama ba? Pag yung tao, mahal mo lang kasi ang dami niyang ginagawa sa'yo. Pag marami kang napapala sa kanya, nakikita mo kung gaano siya kaganda, gaano siya katalino, kung gaano siya, yung magaganda lang sa kanya, hindi mo pa talaga siya totoong mahal. Pero once na nakikita mo yung mga pangit sa kanya, pero mahal mo pa rin siya, yun yung totoong pagmamahal. Ganon din ang Diyos sa atin. Kitang-kita niya kahit kaliit-liitan ng kasalanan natin, pero minahal niya pa rin tayo. Kaya nung nakita natin na ganun kalaki kahapon, sino po ba yung na-enlighten kahapon na ganun pala kalaki, sabi nga ni ate. Diba? Nakala niya hindi nasasaktan si Lord kasi makapangyarihan siya. Pero nung naranasan niya kagabi, diba? Na nakakaramdam din pala ng sakit ang Panginoon. Doon niya na-realize kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Doon siya natauhan. Doon tayo natauhan. Diba? Kasi kung di niya ginawa yon, hindi natin mapapahalagahan yung pagmamahal niya sa atin. So, nagkaroon tayo ng enlightenment nung nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Parang sabihin na natin si Shekinah. Yan. O, si Shekinah daw.
Si Shekinah, sabihin na nating nakukuha niya lahat ng bagay kasi yung tatay niya mayaman. Oh! Yun, no? Diba? Declaration. Kuya, meron akong wag mo akong kalimutan. Lahat ng bagay nakukuha ni Shekinah. Nagiging masaya siya. Yan, oh, nakikita natin, maputi, makinis, nakukuha yung pagkain na gusto niya, masarap. Pag nandun siya sa ganong kalagayan, maaaring ang nararanasan niya lang is yung mga magaganda. Sa tingin niyo kaya, lalaki siya ng... Ano yung... Kayo, nakikita niyo naman yung mga nasa paligid. Pag ganun yung sitwasyon ng tao, na-appreciate niya kaya yung mga maliliit na bagay. Na yung batang yun kaya na lumaki sa luho ay marunong makontento. Ay marunong magpasalamat, marunong magmahal, marunong magpahalaga, marunong ganun. Pero tingnan niyo yung mga bata, yan, sila Karaga. Na kaya nung sinabi ni Julpa na siya, kaya siya, parang hindi ko kaya na sabihin na, hindi, wag kang kasi nararamdaman ko na may pangangailangan eh. 'Di ba? At hindi ko na, wag niyong gawin or ang sabi ko lang noon, sa isip ko na, Lord ko na bahala gumawa ng paraan. And nagpapasalamat ako kasi pinili niya ang Diyos. Kahit na meron siyang dapat gagawin nun. Diba? Nagpapasalamat ako kasi mas pinili niya ang Diyos. Pero kung yung mga tao na hindi pa natatauhan, hindi pa na-enlighten, hindi yun gagawin. Tama ba? Kasi yung mga nakikita lang nila, yung magaganda at yung masasarap. Kaya si Shekinah, huwag niyo masyadong ng puro sarap. Kailangan marunong niyang maglaba. Kaya kailangan marunong din yan mahirapan. Kasi dun siya nagiging totoong tao. Kaya kung ako din maging sabi nga, tamang klase ng pagmamahal. May pagmamahal at may disiplina. Kasi pag puro pagmamahal lang, lalaking rebelde. Ay lalaking spoiled ang bata. Pag puro pagmamahal lang, nakukuha niya lahat sa isang salita, magic, tanan. Diba? Walang kahirap-hirap. Pero pag ang bata naman, puro disiplina, walang pagmamahal, rebelde naman ang kalalabasan. Kaya dapat they go together as one. May pagmamahal at may disiplina. So, ganun din ang Diyos sa atin. Kaya wag nating masamain kung may mga times na pinapalo niya tayo, dinidisiplina niya tayo, tinutuwid niya tayo, yun ay dahil yun din yung klase ng pagmamahal niya sa atin. Diba? Hindi lang puro sarap, kundi nandun din yung tinatama tayo ng Diyos. Totoo naman yun, nararanasan natin yun eh. Sino hindi na disiplina ng Diyos? Nako, diba walang nagtaas kasi talaga lahat tayo ay nakakatanggap ng disiplina at magpasalamat tayo kasi hindi tayo anak sa labas. 'Di ba? Kasi dinidisiplina nga daw ng Diyos ang kanyang mga minamahal. At yung last na word na ating pag-aaralan ay delivered. Letter D, delivered. Ang Diyos, kaya niya tayo niligtas. Kasi gusto niya tayong dalhin from darkness to light. Mula sa kadiliman, sabi nga ng pastor dito, mula sa kababuyan, mula sa karumihan, mula sa pagiging gusgusin, at yung matigas na ulo, yung matigas na puso natin, yung walang sinusunod na batas, yung gusto niya ako ang masunod, meron akong mga katrabahong ganun. Sabi niya nga yung magulang ko nga, hindi ako mapigilan. Alam mo yung na-starstruck ako kasi yung mga ate ko nga hanggang ngayon hindi pa ako pwede. Tapos siya, yung mga magulang niya, hindi daw siya mapigilan. So, ganun tayo eh. Lahat tayo naging matigas ang ulo. Tama. Lahat tayo,
O, ngumingiti sa Ate Mary Jane. Lahat tayo naging pasaway. Lahat tayo. Walang talagang, sabi, totoo yung sinasabi ng Bible na walang matuwid, wala ni isa. Diba? Lahat tayo may kasalanan. So lahat tayo hindi karapat dapat sa Panginoon. Pero dineliver niya tayo from darkness to light. From death to life. Diba? Darkness to light, death to life. Yung mga puso natin na basag, hinihilom ng Diyos. Yung dating walang nagmamahal sa'yo, dahil sabi mo, hindi ka maganda, dahil sabi mo, hindi ka magaling, sabi mo, ganito ka, ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Totoo naman yun. Minsan kasi, na i-compare natin yung sarili natin sa iba. Pero, binibigyan tayo ng ng Diyos na, uy, may nagmamahal sa'yo. Kahit ganito yung tingin mo sa sarili mo, may nagmamahal sa'yo. So, ang Diyos, dineliver niya tayo. Mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, ginawa niya tayong malaya. Mula sa dating basagurero, lasinggero, babaero, lalakero, diba? Lahat na ng may ero, ginawa niya tayong anak ng Diyos. Diba? Hindi na tayo yung dating tayo, so dinelivered tayo ng Panginoon. Sabi nga dun sa kahapon, hindi ka lang pinatawad, hindi ka lang nilinis, binigyan ka pa ng bagong buhay. So, sabihin nyo nga tong salitang to na, I am saved. Niligtas ka na ng Diyos. Huwag ka nang bumalik pa sa dati. Sabi ni Ate Thea, wala daw naglalakad patalikod. Nakakita na kayo naglalakad na patalikod? Sa Ate Joy. Uy, huwag mo ibulgar yung sekreto niya. Tayo-tayo lang yon. Pero ang lakad daw ng isang Kristiyano ay pasulong. Pabante. Though may mga times talaga na, sabi ko nga, hindi naman tayo lagi malakas. Pero, meron tayong partner na Holy Spirit. Siya yung magpapalakas sa atin. So, we are saved. Niligtas na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Minahal niya tayo kahit na hindi tayo kamahal-mahal. Tinanggap niya tayo kahit ano pa man yung karumihan, pagiging masama natin, kababuyan, kasakiman, lahat ng pagiging tayo noon, binigyan niya tayo ng panibagong simula ngayon. Kaya sino po yung handa na yakapin din ang Diyos? Yung pagmamahal niya. So bago pala yun, eto pala, para mapahalagahan natin yung video na sinan ko kay Kuya Arman. Eto, sabi ni Tita Se, lagi niya daw nakikita yung mga patungkol sa langit, mga videos. Ako naman, hindi ko kayo tinatakot o inaano, pero nung nakita ko tong video na to, dun ko napahalagahan kasi yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos, na dapat tayo yung nandoon. Pero dahil alam ng Diyos yan, hindi niya tayo hinayaang makapunta pa doon. Sige po, so i-watch natin tong video.
Hindi talaga, sabi nga ni kahapon, hindi dapat natin pinagtatawanan ng impyerno. Kasi isa siyang totoong lugar. Kung dito, mainitan pa lang kayo, grabe na yung reklamo, halapunas ng pawis, diba? Hindi na makatiis. Dito, konting gutom, reklamo, paano pa kaya sa impyerno? At eto, katulad ng tinuturo ko sa mga bata, eto yung lagi ko inaano sa mga bata. Okay? Ang taong walang Kristo, sabihin nyo nga, ang taong walang Kristo, diretso walang preno, impyerno. Kaya, wag nating anuhin na mapalayo tayo sa Panginoon. May mga times na nanlalamig tayo, pero ito yung natin na hindi to pwede. Kasi ayoko din. Pero walang naniwala. Kaya sa huli, napuno sila ng pagsisisi. Sa huli, sinisigaw nila na sana pwede pa. Sana okay pa. So ngayon yung pagkakataon natin. Imaginein mo na lang na sinasabi sa'yo ng Diyos na, anak, ayokong ikaw, kaya ako na lang. Ayokong ikaw pa yung maghirap doon sa krus ng Kalbaryo. Ayokong ikaw yung maghirap doon sa impyerno. Kaya ako yung dumanas ng sakit at pahirap. Yung hagupit, yung pangiinsulto, yung kahihiyan. Ako yung dumanas na iwan. Ako yung dumanas na pagmalupitan ng mundo. Kasi ayoko nang danasin mo yon. Ngayon, sinasabi natin minsan na, Lord, ang unfair ng buhay, bakit ganito? Pero kung ilalagay natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng Panginoon, hindi ba mas malaki ang dapat niyang itanong? Hindi ba dapat mas may karapatan siyang magtanong na, Lord, bakit ganito? Pero hindi niya yun ginawa. Kasi alam niya na yung paghihirap niya ay may magandang maibubunga. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. Bilang tayo mga taong ligtas na sa Panginoon, may mga pagdadaanan din tayong paghihirap. May mga pagdadaanan din tayong sakripisyo. May mga pagdadaanan tayo na persecution. Hindi natin makakasundo ang mundo. Hindi natin pwedeng sabayan yung gusto nila. Kaya minsan iisipin nila na tayo'y iba. Pero tandaan mo na ang Panginoong Diyos ang unang dumanas. Naisipin na siya'y kakaiba. So ngayon, sa dami ng napakinggan natin simula pa kahapon, yung pinakamalaking tanong sa atin ng Diyos, anak, kailan ka magre-respond sa pagmamahal ko? Kailan ka magsasawa sa magulong mundo? Kailan mo ko hahayaang pumasok at manahan sa buhay mo?
Kayang baguhin ng Diyos yung masalimuot mong mundo? Kayang tanggapin ng Diyos yung karumihan mo? Kaya kanyang baguhin kahit hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Kahit yung ibang tao sumuko na sa'yo, pero kaya kang baguhin ng Diyos kung gugustuhin mo. Kung patuloy kang lalapit sa Kanya, makikita mo na hindi ka susukuan ng Diyos. Kung gaano nga daw kalaki ang barko, mas malawak at mas malalim ang karagatan at ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Kaya kapatid, ito na yung pagkakataon para lumapit sa Diyos. Ito na yung pagkakataon para mag-respond ka sa Kanya. Ito na yung pagkakataon mo, huwag kang maging matigas dahil walang matigas na tinapay. Sa mainit na kape, walang matigas na tao sa mainit na impyerno. Tandaan natin na darating ang panahon, huhusgahan tayo ng Diyos. At nawa, hindi yung mga kasalanan natin, yung tanging makita niya, kundi makita niya din na nagsumikap tayo na lumapit sa Kanya. Nawa makita niya rin na kaya din nating magsakripisyo para sa Kanya. At kaya din nating magpasakop sa kalooban niya. Kahit minsan mahirap, kahit minsan nakakatakot, kahit minsan parang ayaw natin or kakaiba, pero kailangan nating sumunod. Katulad ng pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa kalooban ng Kanyang Ama na nasa langit. Dahil doon sa pagsunod niya, tayong lahat ay naligtas, tayong lahat ay tinanggap, tayong lahat ay nalinis, tayong lahat ay tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Kaya yung pagsunod mo ngayon, hindi yan masasayang. Serve like Jesus. Love like Jesus. Be like Jesus. Tutulungan ka ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. At sa huli, nais ko po na itaas natin yung ating mga kamay at sabay-sabay nating sabihin, Ama, sorry sa lahat ng mga kasalanan ko. Hayag man o lihim, ginusto ko man o hindi, mga kasalanan na hanggang ngayon hindi ko pa rin matalikuran. Sorry, Ama, pero salamat kasi mahal mo pa rin ako. At hindi yun nagbabago. Ikaw yung Ama na inangkin ako bilang iyong anak. No, sa kabila ng mga ginagawa ko, hindi mo nais na ako'y mapahiya. Hindi mo nais na ako'y mapahamak. At ang nais mo, makasama ako sa palasyo mo. Salamat, Ama. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Hindi ko kaya, pero kaya mo. Hindi ako perpekto, pero perpekto ka, Panginoon. Kaya tulungan mo ako makalakad sa kalooban mo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.